Hoy, isang alak nga. Sabi ko sa bartender at saka naglapag ng pera. Etong bayad. Yung pinaka-hard yung nakakalimutan ko yung pagmumukha ng lalaking yun. Iniwan ka ba, ma'am? Tanong sa akin ng bartender. Paki mo ba? Umirap ako sa sobrang iritasyon. Bigyan mo na ako! Bilis! Pinaypayan ko ang aking sarili gamit ang aking kamay kahit naka-air condition naman ang bar na ito. Bad trip ako ngayon dahil nakipag-break sa akin ang pangit na yon. Akala naman yata kawalan siya. Kakainis lang kasi kinuha niya pabalik yung mga ibinigay niya sa akin na mamahaling kwintas, bag, at pati yung iPhone na gift niya sa akin nung birthday ko. Sino bang hindi maiinis, ha? Ang dahilan ng lahat kung bakit siya nakipaghiwalay ay dahil hindi daw ako nakikipag-tsuktsak sa kanya. Aba malamang. May kandado pa itong pechay ko kasi hindi pa ako kasal. At hindi ko kasalanan na ipinanganak siyang Makate. Mabuti na lang talaga't nakipag-break na siya sa akin dahil hindi ko rin naman bet ang pag-uugali niya. Lalo na nang tumagal. Ang hindi ko lang matanggap kinuha niya yung mga bigay niya sa akin. Sus! Peke na mayaman lang palang lalaking yun. Akala niya kawalan talaga siya. Pwes hindi! Binigyan ako ng isang baso ng bartender at diretso ko yung nilagok. Umindayog ang aking katawan nang marinig kong musika. At sa dami ng nainom ko, para na akong baliw dahil tumatawa na akong mag-isa. Mga lalaki, kung hindi naman kayo kagwapuhan, bumawi na lang sana kayo sa pag-uugali. Lasing kong sabi at tinuro-turo ko pa ang bartender na ngayon ay blurry na sa paningin ko. Hayop talagang mga lalaki to. At saka uminom muli ako ng alak. Sa gitna ng aking pag-iinom, may biglang tumabi sa akin na lalaki pero wala sa akin ang kanyang tingin, kung hindi na sa bartender. "1 glass please," sabi nito sa baritonong boses. "Right away sir," sagot agad ng bartender. Niliitan ko siya ng mata at maya-maya ay humagikhik ako. "Why are you laughing?" Humagikhik ako at pagkatapos ay kumindat sa kanya. "Ang gwapo mo." Lasing kong pagkasabi. "Thank you," agad niyang sabi. "Pero mga wala pa rin kayong mga silbi." Asi ko saka inirapan siya. Hindi ko na masyadong kita ang kanya mukha pero mukhang gwapo naman siya. Potabels talaga ng lalaking yon. Iniwan lang ako dahil hindi ako nakikipagtsuktsakan. Sabi ko sa kanya pakasalan niya na muna ako pero ayaw. Bobo! Isa pa naman sa pangarap kong maikasal. Pagkatapos kong sabihin yun ay bumaba na ako sa high chair at inangat ang kamay ko. Kumembot ako sa musika at tumatawang nagtungo sa dance floor. Pero pagdating ko ron, may biglang humila sa akin kaya't napasandal ako sa isang mabangong dibdib. Napatingala ako at nakita ko na siya pa rin yung lalaki kanina. Ngumuso naman ako. "Gusto mo ba akong pakasalan?" Nagpout ako. Shootables talaga ng mga lalaki. Bitawan mo na nga ako. Sasayaw ako Kakalimutan kong lalaking yon. Shootables. Nakakainis. Akala naman yata niya hahabulin ko siya. Di naman siya pogi. Nag-twerk ako sa gitna ng dance floor at nakasunod pa rin sa akin ng lalaki kanina na sinabayan na rin ako sa pagsayaw. "Gusto mo bang maikasal?" Bulong niya sa tenga ko. Naamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Nasa likuran ko siya habang sumasayaw ako. Naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking bewang. Hinarap ko siya. "Oh, gusto ko." Nagulat ako nang hawakan niyang baba ko saka ngumisi siya. "O edi, magpakasal na tayo." Pareho na yata kaming lasing. Humagikhik ako. "Asa ng sing-sing? Ang pare!" Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat. Basta, sa kalasingan, nakita ko na lang ang sarili ko na may pinirmahan habang nakikipagtsikahan sa lalaking ito. "You may now kiss the bride, bro," sabi ng isang lalaki at nag-angat pa ng alak. "Cheers!" Tumingin ako sa lalaki na ngayon ay seryoso nang nakatingin sa akin. Hinawakan niyang baba ko, saka unti-unting pumikit upang halikan ako sa aking labi. Nagising ako sa aking kwarto na masakit ang aking ulo. Kung hindi nga lang ako ginising ng aking rapper na ina,
Baka mahimbing pa sana akong natutulog. Gabing-gabi ka nang uuwi tapos ibang lalaki ang maghahatid sa'yo? Sino ba yon ha? Kabit mo ba yon? Singhal ni mama at napaatras pa ako sa kama nang makita ko siyang may dalang tabo. Bakit ka may dalang tabo, ma? Napalunok ako. Inis akong tiningnan ni mama. Hindi ka kasi nagigising. Bubuhusan na sana kita ng tubig. Nakapamewang pa siya. Magpaliwanag ka. Sino ang lalaking naghatid sa'yo kagabi? Kabit mo ba yon? Anong lalaking pinagsasasabi mo, ma? At kabit? Oo, kabit! Asik niya. Pangit ang boyfriend mo pero masama ang mga bet. Kung ayaw mo na sa lalaking yon, hiwalayan mo na maayos. Ma, ano ba pinagsasabi mo? Break na kami ni Edward. Natahimik siya sa sinabi ko. Kinagat kong ibabang labi ko. Nakipaghiwalay siya sa akin kahapon. Kaya ka ba naglaseng? Tanong niya. Medyo kalmado na. Mahina akong tumango at saka bumuntong hininga. Sino yung lalaki naghatid sa'yo kagabi? Bago mo ba yon? Tanong niya sa akin. Pogi walang-wala sa pagmumukha ng ex mo. Kunot noo ko siyang tiningnan. Wala akong maalala Baka bouncer lang ng bar? Bouncer? Nakakotse yon. Magara yon. Umiling ako kay mama saka na tumayo na. Kung sino man ang naghatid sa akin, salamat dahil inuwi ako ng ligtas. Pero wala na akong interes sa mga lalaki ngayon. Baka papasok na lamang ako sa kumbento kung malas na talaga ako sa mga lalaki. Ma! Hindi ako tuluyang nakapasok sa banyo nang biglang pumasok sa kwarto ko ang aking kapatid na si Loisa. Ano na naman, Loisa? Ma, may bisita po tayo. Lalaki, pogi, mabango, matangkad, at isa pa, mukhang mayaman, ma. Sambit ni Loisa sabay baling sa akin. Siya yung naghatid sa'yo, Ate Manilyn, kagabi. Umawang ang labi ko at si mama naman ay mukhang binudbura ng asin dahil biglang kinilig. Nang mapansin niyang reaksyon ko sa ikinilos niya, bigla niya akong sinabuyan ng tubig. Ma! Tili ko. Maligo ka nga, amoy alak ang babae ka. At saka lumabas na siya sa kwarto kasamang nakababata akong kapatid. Matapos kong maligot nagbihis ay lumabas na ako ng kwarto. Kung sino man ang lalaking yun, dapat ko siyang pasalamatan. Iho, kilala mo bang anak ko? Ngayon lang kasi kita nakita. Alam mo kasi, kakabreak pa lang nila ng ex niyang si Edward. Agad akong lumapit sa sala upang tumigil na si mama sa kanyang pagchichismis. Tiningnan ko ang lalaki na ngayon ay nakatingin na sa akin. Nahihiya ko siyang initian saka umupo sa tabi ni mama. Ang gwapo niya. Sir, ikaw po bang naghatid sa akin kagabi? Tanong ko saka ngumiti sa kanya. Maraming salamat pala kasi nakauwi ho ako ng ligtas. Hindi nagsalita ang lalaki na natili lang na nakatingin sa akin. Kaya't nagpatuloy ako sa pagsasalita. By the way, ano nga po palang ginagawa niyo rito? May nakalimutan po ba ako? Kuryoso kong tanong. Inilapag niya ang isang envelope sa lamesa kaya't kunot noo ko siyang tiningnan. Open it. Kinuha kong envelope at saka binuksan to. Kumunot lalo ang noo ko nang makita ko na document ito. Ano yan, anak? Pera ba yan? Binasa kong nakasulat at umawang ang labi ko sa nabasa. Marriage contract. At nang ibaba ko ang tingin ko sa pinakaibaba, nakita kong pirma ko. Namutla ako at napatingin sa lalaki. Anong ibig sabihin nito? Bumuntong hininga siya. Nandito ako para kunin ka. You're my wife now kaya't kukunin na kita't isasama na sa bahay ko. Asawa ko. Sambik niya na nagpalaglag ng pangako. Ano? Napatayo ako sa kanyang sinabi. Anong pinagsasasabi mo? Kakabreak ko lang sa jowa ko kagabi tapos. Itinuro kong sarili ko. Asawa mo ko? Tinaasan niya lamang ako ng kilay kaya't natawa ko. Seryoso kasi siya't walang nakitang pagbibiro kahit sa kanyang mukha kaya't natawa ko. Anak? Hinila ni mamang laylayan ng damit ko kaya't natatawa kong binalingan si mama na ngayon ay nakahawak na sa dokumento.
Ma, naniniwala ka dyan? Binalingan kong lalaki. Hindi ko alam kung anong trip mo pero nagkakamali ka, sir. Kung prank lang naman to, hindi nakakatuwa. Mukhang totoo ang sinasabi niya, anak. Sabi ni mama sabay tingin sa akin. May pirma mo kasi anak ko tapos totoong dokumento ito. Natigilan ako at saka kinuha mula kay mama ang papel. Tiningnan ko ito at tiningnan muli ang pirma ko. Paano nangyari to? Wala sa sariling tanong ko at tiningnan ng lalaki. Nagpakasal tayo kagabi. Sagot niya sa akin. Pumirma tayo. We said our I do's and we kissed. Napasinghap ako sa sinabi niya. Ano? And I'm here to get you. Anya pa. You're my wife now. So, let's live together. Parang mabubuang yata ako sa mga nangyayari. Nataranta pa ako nang tumayo siya. Agad akong lumapit sa kanya't napalunok. Kung totoo ito, anong dapat kong gawin para mawala ang bisa ng kasal? Kasi hindi ko maintindihan, sir. Naguguluhan ako. Umiling ako sa kanya. Kung ano man ang ginawa ko kagabi, lasing lang ako noon. Lasing din ako. Anya at saka humalukip-kip. But I remembered everything. Bumilis ang tibok ng puso ko. Anong dapat kong gawin para mawala ng bisa? Tanong ko sa kanya. Matagal bago niya ako sinagot. Kailangan mo akong bayaran ng 2 milyong piso. Halos matumba ako sa sinabi niya't narinig ko ang pagsinghap ni mama. Namutla ako. 2 milyon? Yep. Tipid niyang sagot. Anak, wala tayong 2 milyon anak. Singit ni mama. Hindi ko pa nga nababayaran ng inutang kong panty galing Natasha. Ano ba naman tong napasukan ko? Kasalanan talaga to ni Edward eh. Lintik na yun. Huminga ako ng malalim. Sir, hindi ba ito pwedeng mapag-usapan? Parehas tayong lasing kaya siguro naman ayaw mo ring maikasal sa isang katulad ko, hindi ba? Umaasa kong tanong. I'm old enough to get married. Marrying a stranger is not a bad thing though. Sagot niya na ikinalumo ko. Lumapit si mama sa akin at saka may ibinulong. Ano pa bang inaarte-arte mo riyan? May 2 milyon ka ba, ha? At isa pa, tingin ko naman ay mapera. Tingnan mo nga yung suot oh. Pinasadahan ko ng tingin ng lalaki. Malayong malayo sa Edward na yon. Ito nang paghihigante mo kay Edward, anak. Ani mama sa akin. Ang lalaking yan ay isang blessing in disguise. Sinamaan ko ng tingin si mama kaya tinaasan niya ako ng kilay. May 2 milyon ka ba, iha? Naikuyom kong kamao ko at saka tiningnan ng lalaki. Hanggang kailan to? Tanong ko. May makukuha ba ako rito? Hanggang sa magsawa ako sa'yo. Sagot niya na ikinatawa ko. Naku! Humagal pa ako ng tawa. Magsasawa ka talaga sa akin. Ikasusukla mo rin ako. Kung hindi mo alam hindi ako palaging naliligo. Hindi rin ako palaging nagtututbrush. May putok pa nga ako Mabaho yung hininga ko. Sigurado akong magsasawa ka kaagad. Oh wait, saan ka pupunta? Hindi niya ako pinatapos sa pagsisira sa aking sarili dahil lumabas na siya ng bahay. Nang lumabas din ako, natigilan ako nang makita ang 5 malalaking tao na naka-black lahat ng suot at naka-shades. Napalunok ako. Grabe Ate Manilyn, ang rangya naman ng asawa mo. Sabi ni Loisa sa gilid ko. Higit na higit pa kay Edward. Anong higit? Hindi lang higit. Walang-wala sa kalingkingan niya. Ani mama tsaka tinapik ako. Anak, panindigan mo yung katangahang ginawa mo ha? Wala namang kaso sa akin dahil mukha namang hindi masamang tao yan. Basta wag mo lang akong bibigyan ng problema. Dahil wala tayong 2 milyon. Anak ka ng tokwa. Hindi na talaga ako maglalasing. Never. I hate you, Edward. Shootanes mo. Sana wala nang papato sa yung Edward kang dugyot. Kakainis. Ako nga pala si Marilyn Atienza. Nakipag-break ang boyfriend kong pangit kahapon. Tapos pagising ko, kasal na ako sa isang estrangherong ubod ng gwapo. Kamalasan ba ito? Bagong pagsubok? O baka ito ng chance ako upang magbagong buhay ko?
Nilingon ako ng lalaki. Hindi muna kita kukunin ngayon. Make sure na pagbalik ko, buo na ang desisyon mo. O kung hindi naman, may 2 million ka ng handa. Bye for now, my wife. At saka sumakay na siya sa kotse kasamang mga lalaking nakaitim. Naibagsak ko na lamang ang aking balikat nang umalis na sila na parang bula. Naku anak, huwag ka nang makipagbalikan sa Edward na yon ha. Gusto ko ang lalaking pinakasalan mo dahil pogi. Bukod sa mayaman, nabibigyan ka ng magandang lahi. Matangos ang ilong anak eh. Walang-wala si Edward noon, kaya't mag-isip ka ng mabuti. Isang linggo na simula nang mangyari ang plot twist na pangyayari sa buhay ko. Hindi na muling bumalik ang lalaking yun at nagdarasal ako na sana hindi na talaga yun babalik. Binalingan ko si Mama. Ma, naniniwala ka talaga doon? Hindi totoo yun. Tingin ko lasing lang yung lalaking yun eh. Isang linggo na nga ba't hindi bumabalik? Ibig sabihin, nagising na sa katotohanan at hindi talaga totoo yun. Sumimangot siya. Ewan ko sa'yo anak, ang pogi na nga nun tapos magpapakabaliw ka sa Edward na yon na ang pangit-pangit naman. Kay ganda ng lahi natin tapos mahahawaan lang ng pangit na yon. Okay sana kung pangit basta't magandang ugali. Pero hindi naman anak eh. Pangit din ang ugali, sukota na. Huwag na nga nating pag-usapan si Edward ma. Babangungutin ako sa lalaking yun eh. Kinuha ko ng bag ko. Papasok na ho ako sa trabaho at mag-iipon ng 2 million. Baka sakaling susulpot ang baliw na gwapo na yun eh. Kukunin daw ako? Gosh! At saka umalis na ako sa bahay upang magtungo sa aking trabaho. Totoo bang balita? Break na kayo ni Edward? Tanong sa akin ni Janessa, ka-workmate ko. Kasi kung totoo nga yun, pumalakpak siya. I'm so happy for you! Pati si Aliyah ay napalapit din sa table ko. Totoo? Sino nakipag-break? Ikaw ba? Umiling ako. Siya. Napasinghap silang dalawa. Siya? Hindi makapaniwala nilang sabi. Tumango ako at saka napairap. Kaya hindi nyo rin ako makontak kasi binawi niya yung bigay niyang iPhone. Halang walang hiya. Shh! Nilagay kong hintuturo ko sa tapat ng aking labi upang hinaan nila ang boses nila. Hinaan nyo yung mga boses nyo. Baka marinig pa tayo rito at kakalat pa. Baka mapagalitan tayo ng boss. Tumikhim si Aliyah. Speaking of the boss, nabalitaan ko na nag-step down na pala as CEO si Mr. Jordan. Umawang ang labi ko. Ha? Bakit hindi ko alam yan? Umirap si Janessa. Duh! Wala kang phone, remember? Nasa GC at ngayong araw, sasalubungin natin ang bagong CEO ng kumpanya na ito. Ngumuso ako. Sana naman mabait. Mabait naman siguro since mabait din naman si Mr. Jordan. Ani Aliyah. Sana nga. Bumuntong hininga ako at saka nagpatuloy na lamang sa aming trabaho. 30 minutes lang nagawa ko sa aking trabaho dahil pinatigil kami ng head dahil dumating na ang bagong CEO. Sasalubungin namin sa entrance kaya't nandito kami sa entrance. Naghihintay sa bagong CEO na darating. Sana gwapo para naman may inspirasyon naman tayo. Ani Aliyah na ngayon ay mahina nang hinahampas ang balikat ko. Sana hindi pa kasal. Pero narinig ko kay Sir Earl kanina nakasal na raw ang bagong CEO. Ani Janessa. Dito nga rin daw nagtatrabaho ang asawa niya. Napalingon ako kay Janessa. Talaga? Sino kaya? Ang swerte naman nun? Ngumuso siya. Kaya nga eh. Sino kaya sa kanila? Tiningnan namin ang iba naming ka-workmates na excited sa pagdating ng bagong CEO. Baka si Hana. Hula ko habang nakatingin kay Hana na sobrang laki ng ngiti sa labi. Siya ang pinaka-excited. Sobrang pula rin ang mukha. Siguro dahil sa kilig. Mahina akong hinampas si Janessa. Aray ko, bakit ka ba nangahampas? Kaya mapula yung mukha ni Hana kasi nasobrahan sa beauty products niya. Anya, hindi kinikilig yan. Hula ko si Rosiana. Kasi siya yung pinaka-class at pinakamaganda sa grupo nila. Mayaman din yan. Alam mo naman, hindi ba? Kapag mayaman, mayaman din ang gusto nila. Pumato lang naman si Edward sa'yo dahil maganda ka at pangit siya. Para may maipagmayabang at may pumato sa kanyang maganda.
Tiningnan ko si Rosiana. Kalmado lang siyang naghihintay. Mahinhin na totoong maganda nga. Baka siya nga ang asawa ng CEO. Halos 1 oras kaming naghintay bago dumating ang isang sasakyan sa labas ng kumpanya. Agad kaming umayos sa aming mga pwesto habang hawak ang isang yellow rose na ibibigay sa aming bagong CEO, simbolo ng aming pag-welcome sa kanya. "Nandiyan na!" Excited na sabi ni Aliyah, lalo na nang bumukas ang glass door at pumasok ang isang matangkad na lalaki. "Welcome to the company, Mr. Derek Jordan," sabi ng leader namin at naunang nagbigay ng bulaklak na tinanggap naman agad ng lalaki. Kumunot ang noo ko dahil parang pamilyar ang kanyang mukha sa akin. Naka-shades ang lalaki pero feel ko'y parang nakita ko na siya. Saan ko nga ba siya nakita? Isa-isa nang nagbibigay ang mga empleyado ng bulaklak sa bago naming boss. Kinikilig pang iba dahil sobrang gwapo ba naman. Nang magtamang paningin namin, namilog ang matakot na paatras. Napasinghap ako nang mapagtanto ko kung sino ang bagong boss namin. Siya yung lalaking nagtungo sa bahay noong nakaraang linggo. Siya yung lalaking yun. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Anong gagawin ko ngayon? "Ayos ka lang ba, Marilyn?" Tanong sa akin ni Aliyah na umatras ako. "Naiihi ako," sabi ko sabay bigay sa kanya ng bulaklak na dala ko. Ikaw na lang magbigay ah, ihi na talaga ako eh." "Ha? Ngayon pa talaga?" Oo, kaya iihi mo na ako ah." Napalunok ako at saka agad tumalikod para sana makaalis ngunit natigilan ako nang bigla kong narinig ang kanyang boses. Where are you going, my wife? Naistatwa ako at napalunok. Narinig ko rin ang bulong-bulungan ng mga empleyado. Nang nilingon ko, namilog ang mata ko nang makita kong papatungo na siya sa akin. Nakita ko na nalaglag ang panga ni Janessa at Aliyah. Lalo na nang lagpasan sila ng CEO at dumiretso patungo sa akin. Napalunok ako lalo. Seryoso ang kanyang mga mata, lalo na nang huminto siya sa harapan ko. Balak mo ba akong takasan? Anya sabay ngisi. I told you, babalik ako. Now, I assume na may desisyon ka nang nabuo. Or may 2 million ka na sa bulsa mo? Gusto ko na lamang magpalamon sa lupa dahil sa sobrang plot twist na nangyayari sa buhay ko. Hindi ko akalain na ang lalaking yon ay CEO pala ng kumpanya na ito. Napasinghap ako nang hinawakan niyang baba ko at pinaharap sa kanya. Napasinghap din ng mga empleyadong nakakita. Decide now, my wife. Anya at saka ngumisi. Be my wife or pay me 2 million pesos for breaking up with me. Nangatug ang tuhod ko. Wala akong 2 million. Mag-iipon na lang ako. No need to do that. At napasinghap ako ng akbayan niya ako. At saka hinarap ng sa lahat na ngayon ay laglag na talaga ang kanilang mga panga. Thank you for your warmest welcome. This is my wife, Marilyn Atienza. Anya sabay tingin sa akin. Jordan. Tumingin siyang pabalik sa lahat. Please, treat her with respect, okay? Pagkatapos niyang sabihin yun ay hinawakan niyang kamay ko at saka hinila patungo sa elevator. Napapikit na lamang ako sa sobrang hiyang nararamdaman. Ang akala ko pa naman ay nakalimutan na niya yon. Pero hindi ko akalain na CEO pala siya rito sa kumpanya na ito. Lord, pwede mo na akong kunin. I'll make you my secretary. Anya na nagpatigil sa paglipad ng aking isip. Nasa opisina kami ng dating CEO na ngayon ay opisina na niya. Hindi ko akalain na siya palang CEO rito at hindi ko rin inakala na in-announce niya sa lahat na ako ang asawa niya. Paniguradong magtatanong sila kung papaano nangyari yun kakabreak pa lang namin ni Edward. Hindi ho ako sekretary, sir. Sabi ko't napalunok. Okay na ho ako sa trabaho ko. Bakit? Ayaw mo ba akong makita araw-araw? Ngumisi siya. Kinuyom kong kamao ko at saka huminga ng malalim. Hindi naman po sa ganoon, sir. Now you're calling me sir? That's not the right thing to call your husband. Natigilan ako sa sinabi niya. Nasa trabaho po kasi tayo. Sabi ko tiniis ang iritasyong nararamdaman. I don't care. Anya. Call me my husband.
That's so unprofessional, sir. Giit ko. Mas maganda kung sir na lang itatawag ko sa'yo dahil nasa trabaho po tayo. Kung wala ka na pong sasabihin, aalis na po ako. At agad akong lumabas bago pa man siya makapagsalita. Totoo ba yung sinabi ng bagong CEO? Hindi makapaniwalang tanong ni Aliyah at pinaghahampas ako. Ano? Totoo ba yun? Paano nangyari yun, Marilyn? Di ba kakabreak niyo palang ni Edward? Ani Janice at napahalukip-kip. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Maniniwala kaya sila kung sasabihin kong ikinasal ako sa lalaking yun ng lasing ako? At kung sasabihin kong totoo, pahihiramin kaya nila ako ng pera pang ipon pantubo sa sarili ko? Nanlumo ako sa mga naisip. Sigurado akong pagtatawanan lamang nila ako kapag sasabihin ko sa kanila yun. Baka naman ginayuma mo, Marilyn. Natigilan ako at napatingin sa right side. Nakita kong nakataas ang kilay ni Rosiana. Ginayuma? Tumango siya. Oo. Hindi ba at bago pa lang kayong kakabreak ng pangit mong ex, di mo man lang pinaabot? Ang taas naman ng pangarap mo at CEO agad ang tinuhog mo? Hoy, Rosiana! Ani Aliyah at saka nilapitan si Rosiana. Nakita mo ba kanina? Nilandi ba ng kaibigan ko ang CEO ng kumpanya? Si Sir ang lumapit sa kaibigan ko at nagsabi sa lahat na asawa niya si Marilyn. Huwag kang pahalata na inggit ka ha. Pagkahalataan ka eh. Umirap siya. Hindi ako naiinggit. Nagsasabi lang ako ng opinion ko. It doesn't make sense. Napasapo ako sa aking noo. Kahit ako naman eh. Walang sense din ang pangyayaring to. Bigla-biglaan. So ano nang gagawin ko ngayon? Magre-resign ba ako sa trabaho para hindi na kami magkita? Ngunit paano naman si Mama? Pera pa naman ang nasa isip noon. Baka wala na yun pambayad sa mga utang niya kung titigil ako. At saka si Loisa. Ilang taon na lang at matatapos na sa kolehiyo. Ano ba naman to? Wala akong naisagot sa kanilang mga tanong at pinanatiling tikom ang bibig ko. Gusto ko nang umuwi kaya't nang time ko na para mag-out, hindi ko na hinintay sila Janice at Aliyah. At umalis na agad ako para hindi na muli akong maabutan ng chismis. Habang naghihintay ako ng masasakyan ay napatingin ako sa wristwatch ko. 7:00 na pala ng gabi at nagugutom na ako. Marilyn! Kunot noo kong binalingan ng taong tumawag sa aking pangalan. At nang makita ko kung sino ito, biglang nag-ibang pakiramdam ko. Edward! Lumamig ang boses ko. Ano ginagawa mo rito? Tiningnan ko ang dala niya. May dala siyang bouquet of flowers at paper bag. Kunot noo ko siyang tiningnan. Nandito ako dahil binibisita kita. Ngumiti siya. Kamusta ka na? Inirapan ko siya. Okay na ako simula nang iniwan mo ko. Napawi ang ngiti niya. Hindi ka man lang ba umiyak sa hiwalayan natin? Siyempre umiyak. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Ganun ba? Ibig sabihin, mahal mo ko. Umiyak ako dahil kinuha mo mga binigay mo sa akin. Pagputol ko sa kanya. Hindi ko iiyakan ng isang katulad mo. Lumapit siya sa akin. Babe, bigla akong nandiri nang marinig ang endearment na yon. Wag mo na nga akong tawaging ganyan. Asik ko sabay irap sa kanya. Naka-move on na ako sa'yo. Nandito ako kasi gusto kitang balikan. Anya na ikinatigil ko. Umawang ang labi ko sa sinabi niya. Narealize ko na hindi ko pala kaya nang wala ka. Magkabalikan na tayo, please. Natawa ko sa sinabi niya. At bakit ka makikipagbalikan? Dahil walang pumatol sa'yo, no? For your information, ayaw ko sa mga taong hayok sa tsuktsakan. At marami akong narealize simula nung nakipaghiwalay ka sa akin. Di ka naman pala kawalan, Edward. Napawi ang ngiti niya. Anong ibig mo sabihin? Pangit ang mukha mo, sabi ko. At mas pangit ang ugali mo. Sana kahit man lang sa ugali bumawi ka na lang sana. Hindi ako nanlalait ha. Nagsasabi ako ng totoo, Edward. Hindi naman po pwedeng sabihin kong gwapo ka kung hindi naman talaga, hindi ba? Sinasabi mo ba ito dahil binawi ko mga binigay ko? Tanong niya. Tumango ako. Oo, buti alam mo. Uy, di ibabalik ko na sa'yo. Ibabalik ko sa'yo yung iPhone, yung bracelet, kwintas at iba pa. Basta makipagbalikan ka lang sa akin. Sige na, babe. Namimiss na kita eh. Nataranta ako nang hinawakan niyang palapusuhan ko. Bitawan mo nga ako.
Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Hayop ka! Asik ko at pilit kong hinila palayo sa kanyang kamay ko. Pero mas hinigpitan lamang niya ang hawak ko. Bitawan mo ako! Bakit ba ayaw mo makipagbalikan? Oo, alam kong pangit ako. Bigla akong natakot sa kanyang ipinapakitang kilos. Para siyang biglang naging agresibo. Nasa medyo tahimik na pwesto pa naman ako sa labas ng kumpanya. Kaya't walang masyadong makakapansin sa amin dito. Mabuti alam mong pangit ka kasi pangit ng bulok mong ugali. Asik ko. Bitawan mo ako sabi. Pangit ako pero ako lang ang mayaman na pumatong sa'yo, Marilyn. Seryoso ako sa'yo kahit makipagbalikan ka na sa akin. Ayoko nga. Tumili ako. Tulong! May baliw dito! Namilog ang mata niya at mas lalo lamang akong hinawakan. Baliw nga! Baliw na baliw sa'yo kaya sumama ka na sa akin. At puwersahan niya akong hinila patungo sa kotse niya. Nang may nakita akong lalaking naglalakad, agad ko itong tinawag. Kuya! Tulong! Agad na lumapit ang lalaki. Anong ginagawa mo? Tanong ng lalaki kay Edward. Girlfriend ko siya, huwag kang makikialam pare. Mayabang na sambit ni Edward. Ngumiwi naman ang lalaki. Hindi naniniwala. We, mukhang hindi naman. Umalis ka kung ayaw mong upakan kita ha. Banta ni Edward na mas lalong nagpakaba sa akin. Walang nagawang lalaki kung hindi ang umatras at umalis na lamang. Tumingin sa akin si Edward. Huwag ka nalang gumawa ng eksena, Marilyn, at sumama na lamang sa akin. Para naman wala tayong pinagsamahan. Hindi natapos ang kanyang sinabi nang bigla akong nahila palayo sa kanya't nabitawan niya ako. Napasinghap ako nang makita kong sarili ko na nasa likuran na ng lalaking matangkad at mabango. Sino ka ha? Tanong ni Edward. At bakit hawak mo si Marilyn? She's my wife. Mariing sabi ni Sir Drake na ikinalaglag ng panga ni Edward. Wife? Asawa mong girlfriend ko? Natawa si Edward. Nagpapatawa ka ba? Sino ka ba? Kabit ka ba ni Marilyn? Hindi sumagot si Sir Drake ngunit naramdaman kong paghigpit ng pagkakahawak niya sa akin. Napatingin ako sa kamay niya and somehow I feel safe with his grip. She's not your girlfriend anymore. Mariing sambit ni Sir Drake. Umigting ang panga ni Edward. Wait, sino ka ba't parang yabang mo? Bakit mo ba hinahawakan ng girlfriend ko? Ako ang nagmamay-ari ng inaapakan mo ngayon. Biglang nanindig ang balahibo ko sa sinabi ni Sir Drake. Tumawa lang si Edward. Kung ganun, akong nagmamay-ari sa babaeng hinahawakan mo ngayong siraulo ka. At napasigaw na lamang ako nang biglang sinuntok ni Edward ang gwapong pagmumukha ni Sir Drake. Kaya't nabitawan niya ako. At dahil nasuntok ang gwapong mukha ni Sir, gumanti rin siya. Sinuntok din niya ang pangit na mukha ni Edward. Sige, suntukin mo! Wala sa sariling sabi ko at napasuntok pa sa ere. Natigilan silang dalawa sa sinabi ko at napatingin sa akin. What? Napakurap-kurap ako. Oo, sige, tuloy niyo lang. At nang magpatuloy, tumawag na ako ng gwardya sa kumpanya at saka pinaglayo ang dalawa. Nasugatan si Sir Drake sa gilid ng labi habang si Edward nagkaroon ng black eye. Hanep, siya itong unang nanuntok pero siya pa itong mas dehado. Umalis ka na rito! Hindi na ako makikipagbalikan pa sa'yo. Asik ko. Totoo bang sinabi niya? Tanong ni Edward sa akin habang hawak-hawak ang kanyang braso ng dalawang gwardya. Totoo ba na asawa mo siya? Napatingin ako kay Sir Drake na ngayon ay nakatingin na sa akin. Hinihintay ang aking sagot. Huminga ako ng malalim bago ko tiningnan muli si Edward. Oo, totoo ang sinabi niya, Edward. Asawa ko siya. Diretsahan kong sabi. Kaya umalis ka na at tigilan mo na ako. Nakita ko na hindi pa rin siya naniniwala. Kaya ako na mismo ang lumapit kay Sir Drake. Tumingkayad ako at saka hinalikan siya sa labi. Pagkatapos kong hinalikan si Sir Drake, nakita kong nagulat siya sa ginawa ko. Kinagat kong ibabang labi ko at tiningnan si Edward na ngayon ay nasaktan sa nakita. Umalis ka na, Edward, at wag mo na akong guguluhin pang muli. Nagpupumiglas si Edward sa pagkakahawak ng dalawang gwardya. At nang nakawala, napaatras ako. Kinuha niyang bouquet at ang paper bag na nahulog. Saka nagtungo na sa kanyang kotse at sumakay dito. Nang makaalis, nakahinga ako ng maluwag. At saka napapikit na lamang.
Dinala ko ni Sir Drake sa isang mamahaling restaurant pero wala akong gana sa nangyari. Kahit naman wala na kami ni Edward, hindi ko pa rin maiwasan ang kabahan lalo na nang purasahan niya akong ipasama sa kanya kanina. Tingin ko, mangyayari pa yon at yon ang kinatatakutan ko. Kahit naman masakit ako minsang magsalita, mas malakas pa rin si Edward dahil lalaki siya. Are you okay now? Tanong sa akin ni Sir Drake. Napatingin ako sa kanya at saka mahinang tumango. Oo, maraming salamat Sir Drake. Sir Drake? I told you to call me my husband. Napalunok ako. Basta, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung saan ako dinala ng Edward na yun. Ex mo ba talaga yun? Napabuntong hininga ako. Pati siya napapa-question na. Tumango ako. Oo, hindi yun kagawapuhan pero trinato ako ng tama noon ngunit sa una lang. Nung nagtagal, lumabas na yung totoong kulay. Hindi ko rin mahiwalayan dahil hindi pumapayag kaya't laking pagtataka ko talaga at nagpapasalamat na rin nang siya na mismong nakipaghiwalay sa akin. Nakakainis lang kasi kinuha niya yung mga binigay niya sa akin. Tapos ngayon gusto makipagbalikan? Baliw lang. Natawa ko. Ibabalik niya raw lahat ng binawi niya sa akin basta't makipagbalikan ako. You kissed me. Sambit niya na ikinatigil ko. That means, hindi ka na makikipagbalikan sa kanya? Uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. Kahit naman siguro, hindi kita hahalikan eh. Hindi na ako makikipagbalikan sa kanya. Ngumuso siya. Now, payag ka na bang maging asawa ko? Should we try our drunk marriage out? Kapag lasing lang naman tayo kasal, nasabi ko na lang. Humagalpak siya ng tawa sa sinabi ko kaya't pati ibang customers ng restaurant ay napatingin sa amin. Hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Nawawala ang kanyang mga mata kapag tumatawa siya at lumalabas ang kanyang mga dimples. Ang gwapo niya talaga. Hindi ko akalaing nakamit ako ng ganito kagwapo. Ang beauty niya ay parang nasa K-drama na napanood ko. Bossy type. Ano bang gusto mo? Gusto mo bang magpakasal tayo ulit? Yung hindi na tayo lasing? Trip mo ba talagang magpakasal? Kung ganun, pang ilang asawa mo na ba ako? Ako lang bang hindi nakakabayad ng 2 milyon? Mas lalo lamang siyang humagalpak ng tawa. Naikuyom kong kamao ko. Seryoso ako. Tinaliman ko siya ng tingin. Tumikhim siya, tinigil na ang pagtawa. You're my first and only wife. Hindi ko trip yung magpakasal sa kahit kanino, pero hindi rin naman masama. Ngayong nandito na tayo sa sitwasyon na ito, why not take advantage of it? Let's give our drunk marriage a chance. Baka naman mag-work, di ba, my wife? Hindi ako nakapagsalita dahil pinag-isipan ko pa talaga ng mabuti. Baka bumalik ang ex mo at wala na ako sa tabi mo kapag nangyari yon. Anya na, ikinalunok ko. And it's weird. Ganun palang mga type mo? Walang-wala yun sa akin. Why not give me a chance too? Maybe, mag-work tayo. Tiningnan ko siya. Sa tingin mo, mag-work talaga tayo? Confident siya na tumango. Oo, I'll make you my queen once you enter my life, my wife. I take everything seriously, even this drunk marriage. Kung seryoso ka naman pala, o edi sige, papayag ako. Basta, kung may pareho tayong hindi nagugustuhan, itigil na natin to. Deal? Umangat ang sulok ng labi niya. Paano kung tayo ang magkagustuhan? Magpapakasal ka ba ulit sa akin? Natigilan ako. Ngumiti siya at saka may kinuha sa kanyang bulsa. Nang inilabas niya, napasinghap ako nang makita ko na isa itong maliit na box. Binuksan niya ito sa harap ko't nalaglag ang pangako pati na rin ang puso ko. Dahil sa nakita, isa tong singsing. Wear this ring if you agree with this arrangement. Kung tanggap mo na kasal na tayo. Put this on your finger. Anya. Ako ba talagang maglalagay? Ngumuso siya. Give me your hand. Wala sa sarili kong inilapit sa kanya ang aking kaliwang kamay. Hinawakan niya ito na siyang nagparamdam sa akin ng kakaibang tensyon. This ring symbolizes our marriage. Drunk or not, we're married, Marilyn. At isinuot niya sa ring finger kong kumikinang na singsing.
Parang saglit na tumigil ang paghinga ko habang tinitingnan ng singsing na bumagay sa aking daliri. Sana hindi mo to babawiin kapag maghihiwalay na tayo. Sabi ko sabay tingin ko sa kanya. No, bakit ko kukunin ang mga naibigay ko na? Kasi yun ang ginawa ng ex ko. Sabi ko saka inilayo na sa kanya ang kamay ko. Sana hindi ka ganun ah. Kung ganun ka, wag mo na lang akong bibigyan ng mga bagay-bagay na kukunin lang din. Hinawakan niya ang kamay ko at inilapit sa kanya. Don't worry, I'm not that kind of person, my wife. Anya sabay halik sa aking kamay na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Agad kong binawi ang kamay ko matapos niyang halikan at tumikhim. Bigla kasi akong nailang. Kumain na tayo, uuwi na tayo pagkatapos. Ihahatid kita. Hindi na, kaya ko na. At saka kinuha kong kutsara at tinidor saka nagsimula ng kumain. Naging mabilis lang ang panahon. Unti-unti ko na ring natanggap na kasal na ako sa CEO ng pinagtatrabahuhan ko. Bukod doon, sekretarya niya rin ako kaya't madalas ko na siyang makakasama. Pupunta ako sa inyo bukas ha. Sambit ni Drake sa akin nang mag-break time siya. Kukunin kita. Natigil ako sa pag-arrange sa kanya mga schedule sa iPod at napatingin sa kanya. Bakit? Sakto ng 2 buwan na pagtira mo sa bahay niyo. It's time for us to live together. Anya, umawang ang labi ko. Live together? Tumango siya. Yup, I have a condo. Ako lang ang mag-isa ron. I want to live with you, my wife. Asawa na kita kaya dapat nasa tabi na kita, pati sa pagtulog. Uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. Kailangan ba talaga yun? Tumango siya. Oo, nagtataka ng iba kung bakit hindi tayo iisa ng bahay. Uwi ang parents ko galing States. Balak na kitang ipakilala sa kanila. Alam ba nila na kasal na tayo? Confident siyang tumango. They knew about you. Sinabi ko sa kanila na palagi mo akong pinagluluto ng paborito kong pagkain. Kinagat ko ang ibabang labi ko upang pigilan ang sariling ngumiti. Sa 2 buwan na nakalipas, hindi naman mahirap magustuhan si Drake. Ibang-iba siya kay Edward, lalo na nang mas nakilala ko pa siya. Pogi na nga, may mabuti pang ugali. Sino bang hindi magkakagusto sa kanya? Tatanggi pa ba ako sa grasya? Syempre hindi. Crush kong asawa ko ngayon. Di sige. Kumunot ang noo niya. Anong sige? O sige, papayag ako. Titira na tayo sa iisang bahay. Tatabi na rin tayo sa pagtulog. Ani ko at saka nag-iwas ng tingin. Nataranta ako nang tumayo siya mula sa kanyang swivel chair at saka lumapit sa akin. Nang makalapit ay hinapit niya ang bewang ko. Really? Hinawakan niya ang mukha ko. Sasaya ka ba kung nasa iisa tayong bahay? Napatingin ako sa kanya. Bakit naman hindi? Masaya ka namang kasama. Hindi ka naman boring. Nakita ko na bumaba ang kanyang tingin sa aking labi. Bumilis ang tibok ng puso ko dahil nagtagal ang kanyang titig doon. Can I kiss you? Tanong niya sabay angat ng tingin sa akin. I want to kiss you, my wife. Pumungay ang kanyang mga mata na siyang nagpaakit sa akin. Hindi ko alam pero nakita ko na lang ang sarili ko na tumango sa kanya. Napapikit ako nang unti-unting lumapit ang kanyang mukha sa akin hanggang sa naglapat ang aming mga labi. Paglapat ng kanyang labi ay napahawak ako sa kanyang balikat, saka sinuklian ang kanyang halik. Hindi ko alam kung paano nangyari pero nakita ko na lang ang sarili ko na nakaupo sa ibabaw ng kanyang desk. Habang ang mga binti ko'y nasa kanyang bewang, halos mapunit na ang corporate attire ko dahil sa higpit ng kanyang kapit at dahil na rin sa pagiging agresibo niya. Kulang na lang ay maghubarang kami rito sa opisina niya at mangyayari na talagang madugong labanan. Kung wala lang kumatok, baka dun talaga kami papatungo. Kaya't laking pasasalamat ko sa kumatok at naligtas ang maliit kong kuweba. Naku! Kahit huwag ka na umuwi rito anak, ayos lang. Agad na sabi ni mama nang nagpaalam ako sa kanya na magsasama na kami ni Drake. Ma, parang ayaw mo na sa akin ah. Natawa si Drake sa sinabi ko. Ay, hindi naman sa ganon. Matamis na ngumiti si mama kay Drake. Mas maganda nga yung nasa iisang bubong kayo para magbungang inyong relasyon na magandang lahi. Hindi ba, iho? Napatingin ako kay Drake na sinang-ayunan din si mama. Dapat marami iho para maraming bata sa bahay. Ani mama sabay ngiti.
Kayang-kaya yun ng anak ko. Ma! Saway ko sa kanya. Tama na nga yan, nakakahiya. Ba't ka ba nahihiya? Normal lang naman sa mag-asawang gagawa ng bata. Naku, kung marami kang alam sa pagtatalik, turuan mong anak ko, iho ha. Hindi marunong yan, kaya turuan mo na lang. Namulang buong mukha ko sa sinabi ni Mama. But... Yes, obviously, hindi rin kasi marunong humalik kaya tuturuan ko na rin po talaga siya. Ani Drake. Kumuyom ang kamao ko at saka tinaliman siya ng tingin. Iniwas niya ang kanyang tingin sa akin at saka nakitawa na lang kay Mama. Napabuntong hininga na lamang ko't napailing na lamang. Huwag mong pababayaan ng anak ko, iho ha. First time niyang umalis sa bahay. Ani Mama. Ito pa rin yung gusto ko ha. Kunot na akong tiningnan si Mama. Ano bang gusto mo, Mama? Apo! At humagikik siya. Napangiwi ako sa sinabi niya sa kakinuha ng aking maleta. Tiningnan ko si Drake na ngayon ay interesado yata sa topic na yon. Napailing na lamang ako at nauna nang nagtungo sa kotse niya. Dito na muna tayo sa kondo pansamantala. Ani Drake nang makarating kami. Lilipat na tayo ng bahay pagkatapos kitang ipakilala sa mga magulang ko. Napasinghap ako at saka napatingin sa kanya. Seryoso ka ba talaga? Saan? Iipakikilala mo ko sa mga magulang mo? Tanong ko. Paano kapag nalaman nila na kaya tayo andito dahil lasing tayo nung ikinasal tayo? Lumapit siya sa akin at hinawakan ng kamay ko. Hindi nila malalaman kung hindi mo sasabihin. Hinaplos niya ang pisngi ko. And besides, masaya sila na may asawa na ako. Hindi na sila mag-iisip na tatanda akong mag-isa. Weh, sa itsura mo pa lang imposibleng tatanda ka ng binata. Marami kang maaakit na babae. Sabi ko. Ngumuso siya. Isa ka na ba ron sa mga naaakit ko? Natahimik ako. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Silence means yes. Pumula ang mukha ko at saka lumayo siya. Bakit mo pa kasi tinatanong? Hindi pa ba sapat na humalik ako pabalik sa'yo? Halos subaran mo nang ako tapos tinatanong mo pa. Napakurap-kurap siya sa aking sinabi at maya-maya natawa. Then, shall we continue? Inirapan ko siya. Che, mag-continue kang mag-isa. Mag-aayos pa ako ng mga gamit sa kondo mo tapos puro kalandaan yung iniisip mo. Kinuha ko ang mga gamit ko saka nagtungo na sa magiging kwarto ko. Natawa siya lalo sa sinabi ko at sinundan ako dala ang ibang kagamitan. Ikaw lang naman ang lalandiin ko eh. Pahabol niyang sabi na nagpangiti sa akin. Masaya naman kasama si Drake. 1,000 times better than Edward. The best pa nga kung tutuusin. Ilang buwan pa lang matapos kaming lasing na ikinasal, pero parang bigla akong sinwerte sa buhay simula nang mangyari yun. Wala na akong balita kay Edward at mabuti at hindi na siya muli pang nagpakita. Tama lang din siguro na iisa na lang kami ng titirhan dahil sa trabaho. Hindi na kasi kami masyadong nagpapansinan dahil sa trabaho. Nagmamadali kasi itong si Drake dahil may balak pala siyang mag-leave. I missed you. Bulong niya sa tenga ko nang nasa condo unit na kami. Nakaakbay siya sa akin habang parehas kaming nakaupo sa sofa. Kaharap ang malaking screen TV. I'm sorry hindi kita masyadong napapansin kanina sa trabaho. Ngumuso ako saka napatingin sa kanya. Dapat nga ganun ang gagawin natin para hindi ako ang palaging topic ng mga empleyado. Mas mabuti na nga yun na sa labas ng work na lang tayo nag-uusap. Nagsalubong ang kilay niya. Sino yung mga yun? I'll fire them. I don't tolerate chismosa in my company. Tinakpan ko ang bibig niya upang pigilan siya sa pagsasalita. Nagulat naman siya sa ginawa ko. Kawawa naman. Kahit chismosa sila, may pinapakain pa rin silang pamilya. Ani ko sabay kagat sa aking labi. Pero mas maganda kung ganun ang setup natin. Professional lang. Hinawakan ko ang kanyang necktie. Hindi pa kasi siya nakabihis ng pambahay na damit. Inilapit ko siya sa akin. Miss na rin kita. Sabi ko sabay ngiti sa kanya. Sumeryoso ang mukha niya. Really? Tumango ako. Oo, miss ko ng asawa ko. Prove to me that you really miss me, my wife. Hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi lang. Umangat ang sulok ng labi ko. Umangat din ang kilay niya. Hinahamon ako. Natawa ko sa kabinitawan ng necktie niya. Nakita kong nadismaya siya sa ginawa ko.
Saan ka ba naniniwala? Tanong ko. Sa actions. Saka lang ako maniniwala kung nagagawa mo sinasabi mo. Anya. Kinagat ko ang ibabang labi ko saka seryoso siyang tiningnan. Talaga? Tumango siya at mukha pa siyang nag-aabang sa susunod kong gagawin. Then, narinig ko ang kanyang pagsinghap ng agresibo kong hinawakan muli ang kanyang necktie at saka hinila papalapit sa akin. Magkalapit na ang mga mukha namin. Nakita kong napalunok siya. I missed you, my husband. Sabi ko't pumikit para halikan siya sa kanyang labi. Nang maglapat ang aming mga labi, nakaramdam ako ng iba sa aking katawan. Lalo na nang hinapit ni Drake ang aking bewang para mas lalo niya lang akong mahalikan. Miss na rin kita. Bulong niya sa gitna ng aming halik at saka inihiga ako sa sofa. Walang madugong nangyari sa gabing yun. Halikan at landian lang ang nangyari. Bilib din ako sa talong ng lalaking to dahil alam kung papaanong magpigil. Hindi katulad ng iba dyan. 2 buwan yata kaming hindi nagpapansinan sa trabaho. Tapos sa bahay nilang magkikita sa sobrang busy sa trabaho. CEO kasi si Drake kaya't marami talaga siyang trabaho. At ako na sekretarya niya, saka lang kakausapin kung tungkol sa trabaho. Sabi ni Hana, hiwalay na raw kayo ni Sir Drake. Sabi ni Aliyah nang nasa kantin kami, kumakain. Napatingin ako sa kanya. Ha? Paano naman niya nasabi yun? Hindi na raw kayo nagpapansinan. Tuwang-tuwa nga Ani Janessa naman sabay kagat sa kanyang fried chicken. Hindi ka raw nabuntis. Baka hindi ka bubuntisin kasi hindi ka raw masarap. At sabi rin niya, baka baog ka kaya't hindi ka buntis o hindi talaga pinatulan ni Sir kasi ginayuma mo raw. Biglang kumulo ang dugo ko sa narinig. Ano? Anong karapatan niyang sabihin yun? Ako? Hindi masarap? Talaga ba? Bakit? Natikman niya na ba ako? Hindi ko napigilang sabihin yun at saka binilisan ng pagkain. Kumalma ka nga Marilyn, inggit lang yun. Ani Aliyah awkward na tumawa. Hinaan mo yung boses mo, medyo nakakahiya Hindi ba ako kagandahan para sabihin hindi ako papatulan? At hoy, hindi ko ginayuma yung asawa ko no, at mas lalong hindi naman ako baog. Kumalma ka Marilyn. Hindi! Napatingin ang ibang empleyado sa amin lalo na nang hinampas ko ang lamesa. Namilog ang mga mata ng kaibigan ko. Marilyn! Ipapakita ko sa babaeng yun. Anong karapatan niyang sabihin sa akin na hindi ako masarap kahit hindi ako nabubuntis? At baog? Makita niya lang. Napalunok si Aliyah. Bakit? Ano bang gagawin mo? Ininom ko ang natira kong juice. Magpapabuntis ako sa asawa ko. Naibuga ni Janessa ang kanyang ininom na tubig at nalaglag ang panga ni Aliyah sa sinabi ko. Seryoso ka ba dyan? Ikaw na nagsabi dati na takot kang mabuntis. Oo, sabi ko. Sinabi ko nga yun pero dahil poging asawa ko, kahit anak niya pa ako ng marami, wala akong pakialam. Makikita ng Hana na yun na hindi ako baog. Kapag nakita niyang lalaki ang tiyan ko, buwisit. Pagkatapos namin kumain sa kantin, ay lumabas na kami at nakita namin si Hana na nakikipagtawanan sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya kami nakita kaya huminto kami. Naku, kaya pala walang pansinan moments. Ang feeler din itong si Marilyn Oo nga, baka karma na yan. Natanggap siya nung pumatol siya sa ex niyang pangit. Tapos nung mapunta sa pogi, dead mga Nakakapagtaka nga kasi hindi man lang mabuntis. Ilang buwan na simula nang malaman natin na asawa siya. Baka hindi pa nadidiligan. Nakita ko ng isa sa mga kaibigan ni Hanang nakatingin sa kanya. Kaya't namilog ang mata niya saka kinalabit si Hana. At isa pa, baka gold digger din ang babaeng yun. Sa pagmumukha pa lang mukha ng pera. Sa susunod na sasabihin mo yan dapat sa harap ko mismo, Hana. Pag-epal ko sa kanilang usapan na nagpatigil sa kanya't napalingon sa akin. Namilog ang mga mata niya't napaatras ang makita ko. Marilyn! Tinaasan ko siya ng kilay. Ako nga. Oh, bakit ka mukhang takot dyan? Tapos ka na bang magkalat ng mga chismis mong hindi naman totoo? Hindi siya nakapagsalita. Humakbang ako palapit sa kanya. Kung may chismis ka tungkol sa akin, inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Didiretso ka sa akin. Pag-usapan natin yan.
Sabi ko bago siya mahinang itinulak dahil humaharang siya sa dadaanan namin. At saka nilagpasan sila. Buntisin mo ko. Naibugan ni Drake ang aming hapunan nang sinabi ko yun sa kanya pag uwi namin sa kondo. Nandito kami ngayon sa hapagkainan. Kumakain ng hapunan nang sinabi ko yun. We are eating, my wife. Ayaw mo ba akong buntisin? Tanong ko sa kanya. Magpapabuntis na lang ako sa iba. What the heck? Are you serious? Okay ka lang ba? Tumango ako. Oo, seryoso ako, asawa ko. Ilang buwan na tayo mag-asawa at may chismis na kumakalat na baog raw ako at hindi masarap dahil hindi ako nabuntis. Gusto kong patunayan sa kanila na mali sila. Bumuntong hininga siya at saka hinawakan ng kamay ko. You don't need to prove them, my wife. Sinasabi mo lang yan dahil wala ka talagang balak. I have plans, of course. Sino ba naman ang hindi? Kaya nga nagfo-focus ako sa trabaho para kapag nakapag-leave na ako, I have time for you na. We can make babies. Umawang labi ko. Totoo ba yung sinasabi mo? Tumango siya. Yup. And right now, may good news ako sa'yo. Ano yun? Bukas nang alis natin patungo sa farm ng parents ko. Doon kasi sila magsistay sa province. Doon tayo magbabakasyon at doon kita ipakikilala sa kanila. Imbis na ma-excite, kinabahan tuloy ako sa nalaman. Bukas na? Aha. You won't be dealing with my schedules for a while. Sa akin muna ang focus mo simula bukas. At matamis niya akong initian. May puwang sa akin na-excite dahil masosolo ko na ang gwapo kong asawa. Pero ang nakakakaba ay ang mga magulang niya. At sa farm pa kami magkikita? Naku, baka ipahabol lang nila ako sa mga alaga nilang baka kapag hindi nila ako nagustuhan. Nakakatakot naman yung ganun. Pero mabuti na lang at runner ako nung high school. Kung sakaling mangyari yun, tatakbo na lang ako ng mabilis. Ay. Sana talaga magustuhan nila ako para masolo ko na ng tuluyan si Drake. Kinaumagahan, maaga kaming umalis patungong probinsya sakay ng kanyang kotse. Namangha ako sa sobrang lawak ng lupain. Tapos, una kong nakita yung mga kabayong kumakain. Grabe, ang dami niyong kahayupan. Sabi ko habang nakahawak na sa bintana ng kanyang kotse. Ang daming kabayo. There's more than that. Napatingin ako sa kanya. Marami pa? Tumango siya habang nasa daan pa rin ang tingin. Yup, we have goats, sheeps, carabaos, ostrich, cows. Pagsabi niya ng cows, ay bigla akong napalunok. Baka kasi tama ang prediksyon ko. Hindi kaya ako ipapahabol ng mga magulang mo sa mga baka kung hindi nila ako magugustuhan? Hindi ko mapigilang itanong yon. Nagulat ako nang bigla siyang tumawa ng malakas. Napasimangot ako't napasandal sa upuan. Bakit ka ba tumatawa? Alam mo ba na hindi maayos ang tulog ko kakaisip sa mangyayari ngayon? Bigla akong nainis. They will like you, Marilyn. Anya. Don't think about it too much. Ayoko namang masira ang bakasyon mo dahil lang sa iniisip mo na hindi naman magkakatotoo. Napairap na lamang ako't napatingin na lamang muli sa may bintana. Pagdating namin, nagulat na lamang ako nang bigla akong niyakap ng mahigpit ng isang ginang na nakaboots at mukhang galing pa yata sa mga baboy dahil ang baho-baho. Naiipit po ako. Reklamo ko sa kamahina siyang inilayo sa akin. Napatingin ako sa kanya at sobrang laki na ng ngiti sa akin. Sino ba ito? Caretaker ba ito ng mga baboy? Bakit niya ako niyakap? Napatingin ako kay Drake na ngayon ay niyakap din ng ginang. Sino siya? Ma'am, ang baho mo kaya. Unang sambit ni Drake nang humiwalay sa yakap. Magbihis ka na muna. Nalaglagan pang ako sa nalaman. Mami niya? Mami ni Drake? Napakurap-kurap ako. I know. Matamis na ngumiti sa akin ang ginang. Ikaw ba si Marilyn? Ang asawa ng anak ko? Wala sa sariling tumango ako. Pasensya ka na't niyakap kita agad ha? Anya, kagagaling ko lang sa mga baboy eh. Ma'am, bakit ikaw? Asan na mga tao? May sakit kasi si Elisa kaya't ako na lang nagpaligo sa mga baboy. Don't worry, tinulungan naman ako ni Tessa. Anang mami niya at tumingin sa akin. Kamusta ka, iha? Masaya bang kasamang anak ko?
Hindi ba siya boring? Pasado ba siya bilang asawa mo? Wala sa sariling tumango ako. Gulat pa rin ako. Akala ko pa naman ang bubungad sa akin ay nakataas na kilay na ginang habang sumisimsim ng kape tapos magandang suot at sobrang arte. Tapos kapag hindi ako magugustuhan, sasabuyan ako ng iniinom niyang kape. Pero iba ang bumungad sa akin. Isang palangiti na ginang na amoy tain ng baboy. Simple lang at mabait. Naku, kung ayaw niya sa akin, baka itapon niya ako sa mga tain ng baboy pag nagkataon. Mabuti naman kung ganon. Panatag na ako na hindi natatanda ng mag-isang anak ko dahil nandiyan ka na. Ngumiti siya. Pasok kayo sa loob ng bahay, magbibihis muna ako ha? Salungat sa nakita ko kanina, maayos na ang bihis ng mommy ni Drake at mukha na siyang mayaman para sa akin nang makapasok kami sa malapalasyo nilang bahay. Although palangiti talaga siya, wala yatang makakapawi ng ngiti niya sa araw na ito. So, Iha, anong trabaho mo? Tanong niya sa akin at nakita kong naglalagay ng merienda ang isa nilang kasambahay. Nagtatrabaho po ako sa kumpanya ng husband ko po. Sekretary po ako ng husband ko ngayon. Natawa siya sa sinabi ko kaya't kumunot ang noo ko. Bakit po? Umayos siya ng upo. Sekretarya din kasi ako ng asawa ko noon bago naging kami. Mukhang parehas yata tayo ng tadhana, Iha. Umawang ang labi ko. Talaga po? Tumango siya. Oo, at ayoko talaga sa asawa ko noon dahil bad boy at palagi akong pinagagalitan. Papaano po kayong nagkatuluyan? Pinikot ako ng asawa ko. Humagighik siya. Pinapirma ako ng hindi ko alam na dokumento habang lasing ako. Magre-resign na kasi ako sa kanya tapos sumang-ayon siya na lasing ako at may pinapipirma. Pagising ko, nalaman ko na lang nakasal na ako. Nalaglagang pang ako sa narinig. Sana hindi ka natulad sa akin, Iha, dahil sobrang sama talaga ng loob ko noon. Mabutit magaling lumandi ang asawa ko noon, kaya't nakuha niya ang puso ko at nagkaroon kami ng anak. Natahimik ako. Saan nga pala kayo nagkakilala ng anak ko? Bumilis ang tibok ng puso ko sa kanyang tanong. Napatingin ako sa paligid. Wala si Drake dahil kausap niya ang daddy niya. Bakit ba ang tagal nilang mag-usap? Pinagpapawisan na ako rito eh. Sa bar... Hindi ko natapos ang aking sasabihin dahil biglang tumunog ang kanyang phone. Tumayo siya saka nagpaalam saglit upang sagutin ang tawag. Nakahinga ako ng maluwag nang ako na lang mag-isa. Kamusta ang pag-uusap niyo ng daddy mo? Tanong ko sa kanya. Nandito kami ngayon sa isa sa kanilang mga lupain kung saan may maliit na kamalig at malaking puno. Sa harap ay lupain na may karabaw. It's fine. Mukhang tayo na lang talaga muna rito dahil luluwas sila sa syudad dahil may aasikasuhin daw. Di mabuti yun. Nagulat siya sa sinabi ko. Hinawakan ko siya sa braso. Solo natin ang buong bakasyon. You like that? Tumango ako. Oo naman, para mas lalo pa nating makilalang isa't isa asawa ko. Binitawan ko ang braso niya saka lumapit sa may kalabaw. Kinuha ko ang lubid na nakatali at saka tumingin sa asawa ko na ngayon ay nakahalukip-kip na. Try ko kayang sumakay sa kalabaw. Anikot biglang na-excite. Sakay tayo! No, not that Carabao my wife. May kabayo naman. Let the Carabao rest for a while. Kanina pa'y nagtatrabaho sa pag-aararo. Ngumuso ako. Oo nga no, pinakamasipag na hayop pala ito. Napabuntong hininga na lamang ako at akmang babalik na sana kay Drake. Nang aksidente kong naapakan ng isang madulas na bagay na nagresulta sa pagkakadapa ko sa lupa. At ang pinakamala sa lahat, napuntang mukha ko sa fresh tae ng Carabao. Naikuyom kong kamao ko nang marinig ko ang tawa ng aking asawa. Tiningnan ko siya na ngayon ay papalapit na sa akin. Give me your hand, I'll help you. Anya habang tatawa-tawa pa rin. You should be careful. Ang daming tae ang nasa mukha mo. Lintik na lalaking to, tatawanan muna ako bago tutulungan. Nang inilahad niya ang kanyang kamay sa akin, agad ko itong kinuha at hinila siya kaya't katulad ko, namudmud rin siya sa tae. Tawa ko saka naupo sa lupain.
Karma mo yan! Ngumingsi siya kaya't natigil ako sa pagtawa. Anong ngingiti-ngiti mo dyan? Masarap ba ang tae, ha? Humanda ka sa akin. At mabilis akong tumayo nang tumayo siya at tumakbo dahil hinahabol niya na ako. Ngunit sa gitna ng aming paghahabulan, may isang hayop ang biglang dumating. Natigil kami sa pagtakbo at naistatwa nang makitang isang baka na kulay brown na handang-handa na sa kanyang pagsugod sa amin. Hinawakan ako ni Drake sa braso. Huwag kang tumakbo. Takbo! Sigaw ko at tumakbo ko patungo sa kamalig ngunit mas bumilis ang pagtakbo ko nang habulin ako ng baka. Nakaramdam ako ng takot. Umuungol pa ang baka habang habol-habol ako. Lintik na yan, nagkatotoo yung iniisip ko kahapon. Hinahabol na ako ng baka ngayon. Tabang! I told you not to run. Look what happened. Seryosong sabi sa akin ng aking asawa habang sinasabunan ng braso ko. Nandito kami sa sosyal nilang bathtub. Nagkasya naman kami kahit papano. Nataranta lang naman ako tsaka hindi mo naman yata ako gustong maging asawa mo dahil tinatawanan mo lang ako. I love you. Natigilan ako sa pagsasalita dahil sa narinig at napasinghap. Gulat kong tiningnan si Drake na ngayon ay huminto na sa pagsasabon sa braso ko. You love me? Pumungay ang mata niya at tumango. Yes, I love you, Marilyn. Parang bigla akong nawala ng boses sa narinig. Hindi kasi ako nakapagsalita sa kanyang sinabi sa akin. Do you believe me? Bigla akong nagkaroon ng ideya sa isip ko sa tanong niya. Prove to me that you love me. Hamon ko sa kanya. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Okay. At hinawakan niyang babakot si Neil ng isang matamis na halik. Napapikit ako saka sinuklian siya pabalik. At sa pagkakataon na ito, hindi lang labi ang kanyang hinalikan. Dahil nangyari ng madugong digmaan na nagresulta ng pagkakaroon ko ng lagnat. Nawasak ng husto ang aking kuweba dahil sa kanyang pagsulong kaya't nandito ko ngayon sa kama. Init na init hindi dahil sa laswang nararamdaman, kung hindi dahil sa lagnat. I'm sorry, hindi na lang sana natin ginawa yun. Nagkaroon ka patuloy ng lagnat. Anya habang pinupunasan ng noo ko ng towel. Mawawala din to. Oo nga, mawawala nga't hindi na mauulit. Ani ko sabay simangot sa kanya. Talaga? Napakurap-kurap ako sa tanong niya. Saka na lang kapag wala na akong lagnat. Kinagat kong ibabang labi ko saka nag-iwas ng tingin. Sa ilang linggo na pagsistay namin sa farm ng pamilya ni Drake, marami akong natutuhan lalo na kung papaanong patakbuhin ang farm. Sakay lang ng kanyang kabayo, ay nalibot din namin ang buong lupain. Bukod doon, sa lugar na yon, doon ko nadiskubre na buntis ako. Buntis ka? Paninigurado na tanong ni Drake. Nandito kami ngayon sa sala. Tumango ako. Oo, buntis ako, asawa ko. Yes! Anya at sa kanya ako niyakap. Napangiti ako sa kaniyakap din siyang pabalik. Buntis ako, kaibigan! Ngiting-ngiti kong sabi sa tawag sa kaibigan kong si Aliyah. Magiging nanay na ako at magiging ninang na kayo ni Janessa. Talaga? Talagang tinotoo mo na magpabuntis? Hoy, natural lang na mangyayari yun. Humagikik ako. Nilagnat nga ako pagkatapos ng unang gabi namin eh. Sobrang laki kasi kahit hindi ko kinaya pero naulit naman after 2 days. Diyos me, wag mo na nga ikwento, gaga ka talaga. Pero congrats ha. Thank you. By the way, dapat pagdating ko dyan sa trabaho, i-congrats mo ko ng malakas ha. Yung dinig na dinig ni Hana, ibalita mo rin sa mga kakilala mo dyan na buntis ako. E paano ko ba gagawin yun? Baka mapagalitan lang ako rito, no? Pagkatapos ng tawag ko, magugulat ka dyan. Tapos magtalon-talon ka sa tuwa. Siyempre magtataka yung mga kasamahan mo dyan. Sabihin mo bigla, buntis sa si Marilyn. Magiging ama na ang CEO natin. Ganun! Kaya mo na yan, Aliyah. Pinanganak ka namang maraming marites sa paligid. Kaya mo yan. Don't worry, may pasalubong ako sa inyong dalawa pagdating ko. Pagkatapos kong sabihin yun ay ibinaba ko ng tawag. Napangiti ako at napahawak sa may tiyan ko. Magiging nanay na ako. Parang kailan lang ay iniwan ako ng ex kong pangit at kinuhang lahat ng bigay niya. Tapos biglang nakasal habang lasing hanggang sa umabot sa ganitong blessing.
Ako, excited na agad ako. Sureness ako na maganda o pogi ang magiging baby namin. Marilyn, Nakangiti kong binalingan si Drake na kapapasok lamang sa kwarto namin. Oh, uuwi na ba tayo bukas? Tanong ko sabay lapit sa kanya. oo, sagot niya. Uuwi na tayo bukas. Napangiti ako lalo. Mabuti naman. Excited na akong ipaalam kay mama tungkol sa pagbubuntis ko. Pero bago yun, may gusto lang akong itanong sa'yo. Ano yun? Hinawakan niyang kamay ko kaya't bigla akong kinabahan. Mahal mo ba ako? Tanong niya habang nakatingin na sa aking mga mata. Gusto mo ba na i-prove ko through action? Umiling siya sa akin. Hindi, sapat na sa akin kung salita mo na lang. Huminga ako ng malalim. Hindi ka naman mahirap gustuhin, Drake. Sabi ko sabay tingin na rin sa kanya. Madali mo akong nakuha hindi lang dahil ang gwapo mo. Kung hindi dahil sa mabuti mong puso. Kaya oo, mahal kita. Kung ganon, Napasinghap ako at medyo napaatras sa gulat nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko at inilabas ang isang singsing. pakakasalan mo ba ako ulit? Yung totoong totoo na. Hindi na tayo lasing at sa simbahan na. Gusto mo ba yun? Saglit na tumigil sa pagtibok ang puso ko sa kanyang tanong. Pakakasalan niya ako ulit? At sa simbahan na? Marilyn, Nangilid ang luha sa aking mga mata sa hindi malamang dahilan. Siguro dahil sa tuwa. Na-overwhelm? Ewan. Gusto mo ba talaga akong makasama, Drake? Tanong ko sa kanya. Hindi ka ba magsisisi? I am happy when I'm with you. You're my world. So I want to give you the grandest wedding. A memorable wedding for the both of us. So, will you marry me again? Tumango ako sa kapinalis ang luha sa aking mga mata. Oo naman. Magpapakasal ulit ako sa iyo, Drake. At hindi na tayo lasing noon. Napangiti siya saka isinuot niya sa daliri kong singsing at saka ako niyakap at inikot-ikot. Napasinghap lang ako sa gulat nang may biglang pumutok. Isa pala itong party popper na hawak ng mommy ni Drake at ang daddy naman niyang may dala sa cake na may nakasulat na, "Congrats!" Yehey! Congrats mga anak! Ani mami ni Drake at saka niyakap kaming pareho. Napangiti ako at nakaramdam na buong buo nila akong tinanggap bilang bagong parte ng pamilya nila. Bumalik na kami sa syudad at nang malaman ni mamang buntis ako, ibinalita niya ito sa lahat kaya kalat na kalat agad. Pagtungo ko rin sa trabaho, gaya ng inaasahan ko, nag-congrats din ang lahat maliban na lamang kay Hannah and her friends. Panigurado naman akong hindi si boss ang ama ng dinadala niya. Confident na sabi ni Hannah. Lintik talaga tong babaeng to. Ani Aliyah sa gilid ko. Huy, paano mo nasabi? Tanong ng kaibigan ni Hannah sa kanya. Baka mapagalitan ka na naman. Paano ko nasabi? Nagwawala lang naman yung ex niyang pangit sa labas. Sinasabi na siyang ama ng dinadala ni Marilyn. Ew, cheater pala si girl. At nang nakita niya ako'y inirapan niya agad ako at umalis. At ano? Sino nagwawala sa labas? Si Edward! Ma'am! May naghahanap po sa inyo sa labas. Gusto niya po kayo makausap. Bigla akong kinabahan. Pupuntahan mo ba? Nag-aalalang tanong ni Aliyah. Baka saktan ka na naman, buntis ka pa naman. Gusto kong maklear agad ang sinabi ni Hannah na yon. Paano niya nasabi na si Edward ang ama ng anak ko? Hindi nga ako pumatol dun eh. At saka nagmamadali akong lumabas sa kumpanya. At totoo nga, nakita ko si Edward doon, kausap ang security guard. Biglang kumulo ang dugo ko. Edward, ano ginagawa mo rito? Napatingin siya sa banda ko at nang makita ko, sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Marilyn! Naglakad siya patungo sa akin. Mabuti naman at lumabas ka na. Balita ko, buntis ka. Ako ang ama, right? Ibabalita ko na to sa parents ko na magkakaanak na tayo. Hindi ko siya pinatapos at sinalubong ko siya ng sampal sa pisngi na nagpasinghap sa lahat. Baliw ka na ba? Kailan mo ako titigilan? Hindi ikaw ang ama ng anak ko. At kahit kailan hindi ako nagpahawak sa'yo, no? So paano mo nasabi na ikaw ang ama ng anak ko? Nagpapagalaw ka sa lalaking bago mo palang nakikilala, tapos sa akin hindi. Nagulat ako sa sinabi niya.
Alam mo bang matagal ko nang hinihintay na maikama ka tapos hindi mo ko kayang pagbigyan? Tapos sa lalaki yun ang dali-dali lang. Bakit? Dahil mas may itsura yun sa akin? Mas mayaman? Ano? Tinulak ko siyang papalayo. Umalis ka na rito. Nakakahiya ka. Nakakahiya ako kasi pangit ako. Kahit pangit ka, kailanman ay tinrato kita ng tama. Minahal kita. Hindi ko tiningnan ang itsura mo dahil boyfriend kita at may nararamdaman pa ako sa'yo noon. Pero nang malaman kong totoo mong pagkatao, nakakasuka ka. Ganun naman pala eh. Pero ngayon, wala na. Wala na akong pagtingin sa'yo. At kung ano man ang nangyari sa buhay ko, wala ka nang pakialam doon. Kung nagpabuntis ako, wala ka nang pakialam doon. Umalis ka na, Edward. Hindi. Umiiling siya. Sumama ka sa akin. Bumalik ka na sa akin. Tatanggapin kong batang yan. Bumalik ka lang sa akin. Nagpumiglas ako nang hawakan niyang braso ko. At bago pa man niya ako mahila, bigla na lang siyang tumilapon sa sahig dahil nasuntok na siya ng kararating lang na si Drake. Anak ng, ikaw na naman! Agad na tumayo si Edward. Yes, and you don't have any right to touch my wife. Seryosong sambit ni Drake sabay hawak sa akin papalapit sa kanya. Kung ayaw mong mawala ang lahat ng luho mo, do not step on my land again. Yabang mo ah! Sa tingin mo ba mapapabagsak mo ko? At ang mga ari-ari ang meron ako? Hindi sumagot si Drake at saka sinenyasan ng security guards na ialis sa harapan namin si Edward. Huwag niyo akong hawakan! Ano ba? Asik ni Edward sa mga guards. Kusa akong aalis. Litik na buhay to. At saka siya naglakad palayo na parang walang nangyari. I promise you, hindi mo na siya makikita ulit, my wife. Ani Drake sabay tingin sa akin. I will teach him a lesson for messing up with you again. Sumikip ang dibdib ko sa sinabi niya at agad siyang niyakap. Thank you asawa ko. Sabi ko sa gitna ng yakap. At nang akma na akong pipikit para sana namnamin ang yakap, nakita ko si Hana na nakatingin sa amin. Sobrang inis ko sa kanya. Pinakyuhan ko siya bago ko pumikit. Narinig kong singhapan nila pero wala akong pakialam. Titigil rin naman ako sa trabaho para mag-focus na sa pagbubuntis ko. Isang buwan ang nakalipas at ikinasal kami sa simbahan ni Drake. Konti lang ang bisita. Bisita ko at bisita ni Drake lang. Inimbitahan ko nga si Hana para naman makita niya ang pagmamahalan namin ng boss niya. Pero hindi sumipot. Ay nako, dagdag info na sana para may imarites naman siya. At ngayon, iyahagis kong bulaklak at sasaluhin ng mga kababaihan. Ang makakasalo ay siyang susunod na pumikit na lamang ako sa kainihagis ang bulaklak habang nakatalikod. Paghagis ko, agad kong tiningnan kung sinong nakasalo. At umawang ang labi ko nang makitang wala sa mga nag-aabang na puntang bulaklak. Kung hindi sa kapatid ko na nakaupo lang sa gilid. Habang hila-hila ang buhok ni Aaron, ang lalaking manliligaw niya. Ikakasal ka sa akin? Ani Aaron sa kapatid ko. Yucks! Ayoko nga! At itinapon sa pagmumukha ni Aaron ang bulaklak. Nagtawanan na lang kami at saka niyakap ko si Drake sa gilid ko. Thank you asawa ko sa magandang wedding. Ani ko sabay tingala sa kanya. I love you. Hinapit niya ako sa bewang. I love you too. Mahal ka rin ng baby natin. Ani ko saka iniligay ko ang kamay niya sa tiyan ko. Hindi pa masyadong umbok pero nandyan na siya sa loob. Tumango siya saka mapungay akong tiningnan. Can I prove to you how much I love you right now? Napasinghap ako. I want to prove it again. To show to everyone that I love you. And you're my only one. Anya, tumango ako. Oo naman. Matapos kong sabihin yun, ay pumikit ako nang unti-unting lumapit ang kanyang mukha sa akin. Nang maglapat ang aming labi, ay narinig kong palakpakan ng mga bisita. Kaya't napangiti na lamang ako at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Drake sa tiyan ko. Wakas!